Coco Martin, super proud dad na ibinida ang batang hinihinalang anak nila ni Julia Montes. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Isang malaking sorpresa ang bumuhat sa mga tagahanga ni Coco Martin nang ibinahagi niya ang isang emosyonal na sandali kung saan ipinakita niya ang isang batang kilang malapit sa kanyang puso. Ang batang ito na mukhang may espesyal na koneksyon kay Coco ay agad na naging usap-usapan sa social media dahil sa mga hakang-hakang ito raw ang anak nila ni Julia Montes, ang rumored partner ni Coco. Habang walang formal na kumpirmasyon mula kay Coco at Julia, hindi maiiwasan ng mga netizens na maghinala at mag-isip kung ang batang ito nga ba ay bahagi ng kanilang pamilya. Sa isang post na kumakalat sa mga online platforms, ipinakita ni Coco Martin ang bata na masaya nilang nakasama at ipinagmamalaki niyang may espesyal na relasyon sila sa isa't isa. Ang pagmumuni ni Coco sa kanyang pagiging super proud dad ay hindi napigilan na magbigay ng kasiyahan sa kanyang mga tagahanga, lalo na sa mga sumusubaybay sa kanilang journey bilang isang pamilya. Matatanda ang matagal nang napabalitang may relasyon sina Coco Martin at Julia Montes, ngunit hindi pa nila ito formal na inamin sa publiko. Gayunpaman, ang kanilang tahimik na pamumuhay, lalo na pagiging malapit nila sa isa't isa, ay nagbibigay daan sa mga espekulasyon na napapatunay sa loob ng ilang taon. Sa kanyang Instagram post ni Coco, makikita ang natural na kaligayahan sa mukha ng bata at hindi maitatanggi ang malalim na koneksyon nilang dalawa. Ayon sa ilang mga insider, ang batang ito ay ipinanganak mula sa isang pribadong relasyon na ayaw pang ilantad ng dalawa sa publiko. Ngunit sa mga ipinapakitang larawan at emosyonal na reaksyon ni Coco, tila hindi niya na kayang itago pa ang kanyang pagmamahal at pagiging proud sa kanyang anak kahit na hindi pa ito ini-announce ng buo. Ang post ni Coco ay agad na naging viral at nagpasiko ng maraming reaksyon mula sa kanilang mga fans. Marami ang natuwa at nagbigay suporta sa mga magkakasunod na hinala. Ang una ay ang pagtanggap ni Coco sa kanyang papel bilang ama at ang pangalawa ay ang pagpapakita ng masaya at malusog na buhay nila ni Julia bilang pamilya. Bagamat may mga hindi pa rin kumpirmadong detalye, isang bagay ang tiyak ang pagmamahal at pagkalinga ni Coco sa batang iyon ay isang patunay na handa siyang harapin ang pagiging ama at mga responsibilidad nito sa isang malaking hakbang ang ginawa ni Coco upang ipakita sa kabila ng pagiging isang sikat na personalidad. Mayroon din siyang tahimik na buhay na puno ng pagmamahal at pag-aalaga sa pamilya. Sa ngayon, patuloy na iniiwasan ni Coco at Julia ang mga matitinding tanong patungkol sa kanilang anak. Ngunit marami ang umaasa na sa tamang panahon, ibubukas nila ang pinto ng kanilang pribadong mundo para sa publiko. Hanggang sa ngayon, ang kanilang mga fans ay nagpapakita ng walang sawang suporta at pagmamahal para sa kanilang pamilya at patuloy na naghihintay ng mga susunod na development sa kanilang kwento. Sa kabila ng lahat ng haka-haka, ang mahalaga ay ang kasiyahan ni Coco bilang isang ama at pagmamahal na binibigay niya sa batang itinuturing niyang kayamanang higit pa sa anumang tagumpay sa showbiz. At sa kabilang banda, Coco Martin reveals he's been dating Julia Montes since she was 16. He shares how she saw Julia. Sa wakas, kinumpirma ng madalas na magkakasama at long-time couple na sina Coco Martin at Julia Montes ang kanilang tunay na relasyon kahapon nang humarap ang dalawa sa patch party sa Surying Unbreak My Heart. Habang nakikipag-usap sa mga namamahayag, ibinunyag ni Martin na 12 taon na silang dalawa. Napakasarap ng pakiramdam namin dahil 12 years na kaming magkasama, pero pare pa rin tulad ng dati. He also spoke candidly about the desire to keep the relationship private, saying mas masarap yung pakiramdam na pribado ang buhay namin. Tahimik ko lang mga issue. Ito'y masaya kami, bagamat karaniwang nauunawaan ang damdaming iyon. Maraming mga publikong figura ang nagpahayag ng pagnanais na magkaroon ng buhay sa labas ng haka-haka ng publiko. Ito ay nangangailangan ng agarang madilim na pagliko kapag ginawa mo ang numero. Si Martin na magiging 42 na ngayong November at si Montes na 28 ay may 40 na taong agwat sa edad. If we will make Martin's world, Montes was 16 when they formed a relationship. So nasana siya sa isang magwalay na panayam sa kanilang pinagsasama noong nakaraang taon. Inamin ni Martin na una nang tinanggihan ni Montes ang kanyang mga advantages. Ano pa siyang noong bagets, mga 14 aniya, 13 pagtatama sa kanya ni Montes. 13 hanggang 14, sabi pa ni Martin. Pagkatapos ay tumawa. Nagtangka ako sa kanya. Nagtangkang magbola, nag-reject ako. Pag-aayos ang edad ng pagpapayag sa Pilipinas ay tinaas sa 16 na taong gulang noong nakaraang taon. Noong naging mag-asawa sina Martin at Montes, 12 pa lang ibig sabihin. Sa mata ng batas, legal na pinayagan ang kanilang relasyon. Gayunpaman, ang legalidad ay hindi nagdidikta ng moralidad o etika.
Ang isang sentral marahil ang sentral na tanong ng pilosopiya ng batas ay may kinalaman sa kaugnayan sa pagitan ng batas at moralidad. Ang sabi ng pahina ng Stanford Encyclopedia of Philosophy sa mga limitasyon ng batas, ang legal na bisa ng isang karapatan ay hindi ginagarantiyahan ang moral na pagbibigay katwiran nito. Nakasaad din ito sa pahina nito sa mga legal na karapatan. Ang maaaring tama ay ayon sa batas, maaaring hindi tama sa moral o ethical at kabaliktaran. Noong 2020, naglabas kami ng kwento tungkol sa pag-aayos at pag-uugaling mandaragit. Inilarawan namin ang pag-aayos bilang isang takteka sa pagmamanipula na kadalasang ginagamit ng mga mandaragit upang kondisyon ang kanilang mga batang target sa pagkasang-ayon sa isang relasyon sa kanila. Ang pag-aayos ay madalas na nagsisimula sa pagbuo ng isang pagkakaibigan o isang relasyon na natatag ng koneksyon sa pagitan ng sexual na mandaragit at ng kanilang target. Mayroon ding likas na paglalaro ng kapangyarihan sa kamay. Ang pag-aayos ay ginawa ng isang mas matanda, mas makapangyarihang figura sa isang taong mas mahina. Dapat ding maging malinaw na hindi natin sinasabi na may mga relasyon na may malaking agwat sa edad ay likas ng mandaragit. Ito ay nagiging gayon kapag ang hindi pantay na dinamika ng kapangyarihan ay naglalaro, tulad ng kapag ang isang tao ay minor de edad o ang isa ay nakatataas. Unang gumawa ng move si Martin kay Montes noong siya 13 o 14 pa lamang ng mga taong 2008 hanggang 2009. Si Montes ay isang namumuong young actress noon, isang child actress na sumusuporta sa kanyang pamilya. Nakagawa na siya ng maraming maliit na tungkulin mula noong 5 taong gulang siya noong 2001. Isang taon pa lang ang Mara Clara na naging pampamilyang pangalan nang ilabas ito noong 2010. Pumasok din si Martin sa industriya noong 2001 sa edad na 20. Naging bahagi siya ng Star Circle batch kasama sina Heart Evangelista at Angel Locsin. Ang kanyang breakout na papel ay noong 2005 na masahista at nanalo siya ng mga parangal sa TV at pelikula noong 2009. Noong taong iyon siya ay 28. Sa parehong panayam kung saan ibinunyag na gumawa siya ng advances sa kanya, inamin din ni Martin na hindi na siya tratuhin ng magkatrabaho sila sa walang hanggan dahil sa pagtanggi. Masungkit ako sa kanya dahil feeling ko inireject niya ako, he said. Ang walang hanggan ay nagsisimulang ipalabas noong Enero 2012. Nangangahulugan na nagsisimula ang taping, paglabas at promotional ng material. Hindi lang si Martin ang nagpahayag ng interest kay Montes sa edad na yun. May pinagdaanan din doon sina Enchong D at Montes noong 2012. Ilang buwan pagkatapos ng kanilang Romul split, nabanggit ng nooy 24 taong gulang na aktor na habang sila ay opisyal na mag-asawa, nag-date sila. Nintay ko lang na mag-18 siya sa loob ng 3 buwan. Iyon na sana yun eh. Para kahit sino magtanong, official na yes, oo kami. Pero ang daming nag-hold back because she's only 17. When we started going out, she's only 16. Sa parang ang tagal ko talagang hinintay, he said in an interview. Ang sekulasyon ng mga batang babae ay nagsisimula ng maaga. Hinihikayat ang ating kultura ang ganitong uri ng pag-uugali dahil sa kanyang papel sa walang hanggan.